Magaling gumawa. Pero dapat kung tutusin, wala naman na tayong kasalanan doon kasi unang-una, ang daming bagyong dumaan. Tsaka pati dapat, hindi na inaasa sa Kalingap Carpenters. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin yung patungkol po sa pag-repair ho ng bubong ni Beyonce. At sa pagkakataon pong ito, alamin po natin yung side naman po ni Super Mac. Dahil nga po nung mga nakaraan, siya po talaga ang sinisisi mula pa po nung umpisa na nalaman natin na tumutulo po yung bahay. So sa pagkakataong ito, pakinggan po natin ang kanyang paliwanag po. At siyempre po yung update ng bahay ni Beyonce, yung paggawa ng bubong. Kasi po sa ngayon, mas maliwanag na po sa atin yung sitwasyon. Dahil nga po binaklas na. Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala po muna si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos, pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At kung okay lang po sa inyo, pakisuportahan po yung ating mga kasamaan sa Team Kalingap, mga Lingap partners po. At saka si Kuya Bal Santos Matubang at saka si Kalingap Rob syempre. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol po sa nangyari ho sa bahay po ni Beyonce, na kung saan nga po ay na-highlight po talaga yung problema po sa bubong. Na kung saan nga po maraming nagko-komento, nababanggit po yung pangalan po ni Super Mac. Kaya po sa pagkakataong ito, bibigyan po natin ng pagkakataon naman, marinig yung side naman po ni Super Mac. Para medyo fair naman po tayo, mga kabayan po natin. Bagamat yung pag-repair ho ay ongoing na po yan, napanood po natin, tapos pinuntahan na ng mga karpintero po ni Kuya Bal Santos Matubang, kasama po siya. At nagkaroon na po sila ng mga initial findings. Kaya nga po sila nagdesisyon na talagang kailangang palitan po ng buo. Kaya ngayon nga po, yan po ay ongoing. Pero sa ngayon po, pakinggan po muna natin sandali ho, yung paliwanag po ni Super Mac. Bakit nga ba nangyari yon? Parang nandito ka nga, wala ka dun sa layo nito. Bumalik ka dito sa lugar mo. Hindi sa Kabatuan. O Kabatuan. Wala, Tambay ka? Nagpapapahinga, nagpapalipas nung issue. Kasi medyo nakaka-stress yung yung nabalita na issue gawa dun sa bubong nila Beyonce. Pero dapat kung tutusin, wala naman na tayong kasalanan doon kasi unang-una, ang daming bagyong dumaan. Tapos nitong huli, signal number 5 yun. Yung ganong kataas na bubong, normal na talaga may masisira doon. Hindi naman natin nasa yung Ibig sabihin yung bubong na yon sa Bagyo yun? Sa Bagyo yun. Tatlong bagyo na malalakas ang sunod-sunod nun Okay. So, pero chinek nyo naman talaga yun? Oo, wala namang natulo doon. Wala pa nang pag-alis. Naribon cutting yun, malinis yun. Sa bagay kasi yung nitong nakaraan, nung nagbagyo lang, saka siya nagkaroon ng kasi ilang after nung bagyo, ilang ulan nang dumating, di ba? Ilang ulan nang dumating, di ba? Wala namang issue. Ito lang nung pagkabagyo lang yun. Kasi di pa nabagyo, wala namang natulo doon. Okay. So ngayon lang pala yun nang nangyari. Talagang may posibilidad na kasi sa taas noon. Tapos sayon pa yun sa hangin. Kaya kuya, di ka nanawin talabatid. Oo, kaya medyo nagpaparapahinga muna. Siyempre, ako nababash siya Tsaka pati dapat, hindi na inaasa sa Kalingap Carpenters. Pwede naman nilang ipa-repair yan Kung may nakita silang natulo, pa-repair na muna nila. Nagkataon kasi yung pagpunta nila Ian, nagulan ata nun, nagulan ng pagpunta nila. Pwede naman nila sanang ipaayos na yun pagkabagyo. Doon nga sa bahay nila Carla, wala naman naging issue. Tamo si Bagay, nilagyan pa nila ng tali, dinag-anan. Dapat ganun ang diskarte. Kasi alam na bagyo yun kalamidad. Bagyong 1 TV, no? Wala namang pinipili ang bagyo, walang pinipili ang kalamidad kahit gaano katibay ang bahay. Pag tinamaan ng kalamidad yan, sira talaga yan. Huwag naman lang iasa na babalikan pa namin, tapos re-repairin na lang. Madami namang pabahay hindi naman na counting hindi naman na nila sinasabi na, ba't nagtutulo na naman ito? May mga kalamidad na dumadaan sa atin yung Bicol, bagyuin ito. Kaya ngayon, nandito ako ngayon kasi papahinga muna ako at siyempre, na-stress. Makaka-stress din. So ayun mga kabayan po natin, yun po yung version po ni Super Mac. Na kung saan po, nire-respeto naman po natin yung kanyang paliwanag. Although depende po yun sa mga viewers natin kung ano po ang inyong masasabi, kung kayo po ba ay kumbinsido dun sa kanyang paliwanag o hindi. Pero para sa atin po, i-respeto po natin yon. Kasi nga po mula umpisa naman, kahit alam po natin yung mga nangyari po talaga dyan, iniiwasan naman nating mangbas po talaga
lalo na po yung mga naging bahagi naman po ng paggawa niyan. Kaso nga lang po sa atin, ang maririnig po natin ay baka nagkaroon talaga ng problema. Pero base po sa paliwanag niya, parang tama po yung ginawa nila. Kaya po nagka-problema yan dahil po sa mga dumaang bagyo. Ano mga kabayan po natin? So yung ganong pahayag po ay sabi ko nga, irerespeto po natin. Ano mga kabayan po natin? Bagamat naiintindihan po natin siya, na totoo naman po kapag may bagyo, maaaring masira po yan, pero siyempre, madali naman pong maibalik yan. Kaya ang para sa akin po dito, dapat alamin natin anong klaseng sira ho ba? Yung nasira po ng bagyo, halimbawa, dumaan yung malakas na bagyo, natuklap yung isang yero. Dapat palitan natin yung isang yero, tapos okay na sana siya. Ano po? O kung sakasakali naman, yung pinaka-vulkasil niya, o may flashing na nasira, kapag pinalitan po yun, balik po sa dati. Kaso nga lang po sa pagkakaalam ho natin, yan po ay binalik-balikan na yan, nirepair na, pero hindi po talaga magawan ng paraan. Dahil nga ho, yung problema, makikita po natin dito sa sunod ko pong ipapakita sa inyo, dahil ito na po yung update nung bubong mismo, yung paggawa. Kasi nga po, tinuklap na po yun. Kaya kitang-kita ho natin, ano nga ba ang meron doon sa nakatago. Ito, panoorin natin. Iusun tayo lang yan. Pinatungan ito. Galing yung sila. Para balik. Ito yung kwarto ni Bianca eh. Siyempre, wala talaga silang ano. Buti nga, yun lang nangyayari. Dami lang nila. Ano yan? Punit? Nilagay mo lang. Oo, kita yung ano ng tubig eh. Dito talaga ako. Kasi kung wala tubig yan, hindi na yan. Pero kung pinansian nila yan, alam nila kung planting na. Halos pantay kasi. Ano? Ang weird. Ano eh? Yan ang mga gumawa nito. Yun ang mga. Hindi yan Diba? si... Diba? Ano lang bakit daw? Ay, bakit? Mabuti ba yan? Ay, ito ang naglagay niyan. Ito ang naglagay. Sino lagay niyan? Sila? Bakit? Anong ba? Gero. Magaling gumawa. So ayun mga kawain po natin, kitang-kita po natin ano, yung problema. Pati nga yung mga bato daw doon sa ibabaw nung ceiling ni Bianca, marami daw po yun eh. Nabanggit ni Kuya Balyan doon sa pinaka-latest vlog niya or live niya. Maraming bato raw. Paano nangyari yun? Saan nanggaling yung mga bato na yun? Pero magkaganon pa man ho, kitang-kita ho natin yung problema. Kaya nga po maganda po yung desisyon na palitan po talaga ng buo para walang joint po doon sa gitna. Kasi nga po lumundo. Lundo po yung gitna eh, lumalabas. Doon po sa mga nakaraang vlog po ni Kuya Bal Santos Matubang, kitang-kita po natin, lundo po yung gitna. Kaya pagdating po sa gitna hanggang dulo, halos pantay na po yung roof. Ano po? Ngayon dito naman po sa ginagawa ho ng karpentero ni Kuya Bal Santos Matubang, doon sa umpisa, nakita ho natin nagpatong na po ng isang parlina. So di ko sigurado kung di 4 or di 6. So parang yun na po ang magiging pinakamataas na portion ng bubong. So kung sakasakaling yun na po ang pinakamataas na portion, doon sa kabilang side naman po, hindi na yun gagalawin. Kasi dapat ibaba pa nga dapat yun, ano, mga kabayan po natin, para yung slope madagdagan. So ang sa akin po dito sa obserbasyon natin, ang pinakamaganda po niyan, lagyan lang po ng string yan eh. Mula sa pinakamataas na portion, tapos yung pinakamababa. Kung saan pumatak yung string, doon po ilalagay yung parlina. Hindi ho pwedeng basta ipatong mo lang sa existing parlina yung parlina, kasi ang lalabas niya, yung pinaka-profile niya, pareho lang. Kung lundo sa gitna, lulundo rin po yan. Pero kung sakasakaling meron pong string yan, kung saan pumatak yung string, ihabol nila yung parlina. Kung kailangan mag-support ng additional support, o kaya naman ibaba ng konti para ma-maintain yung slope, pwede pong gawin ng karpentero yan. Ano? Bagamat tayo naman po ay nanonood lang naman. So obserbahan po natin yung next vlog po ni Kuya Bal Santos Matubang kung ano po ang susunod. Pero sa nakita po natin, parang yun po ang may suggest natin. Yun naman po ay based sa mga experience na rin po natin kapag gumagawa ng mga ganyan. Ano po? So dito po nakita natin yung paliwanag po ni Supermac, tapos yung actual naman na sitwasyon, yung ginagawa po nila. Siguro naman, alam ho natin. Ano, bagamat ako naman po, sabi ko nga, kahit nung umpisa, iwasan na po natin yung sisihan. Kasi nangyari na po yan. Ano po? So kung yung paliwanag naman po ni Supermac ay yung narinig po natin, so irespeto po natin. Kaso nga lang, mayroon lang tayo isang bagay na narinig po doon, na medyo ho baka ma-offend yung part po ng may-ari ng bahay.
Yung tipong nabanggit niya na dapat raw ay nagkukusa na po yung may-ari ng bahay. Ano po, so baka hindi magustuhan po ng mga viewers natin yung part na yon. Kasi may nabanggit din siya na parang ikinumpara po sa ibang beneficiaries na kumbaga ho ay nagkusang gumawa ng paraan, lalo na po kapag merong bagyo. Ano po, ilang po ay obserbasyon lang naman, pero sana ho maging okay na po yan kasi ginagawa naman na, may mga tumulong na po dyan, kaya sana ho magtapos po yan ng maganda at hindi na po maulit yung naging problema po nung nakaraan. Ganoon din po sa mga panibagong pabahay, naway mag-iingat na, maging maayos po yung pinaka-design, yung quality ng paggawa para hindi po nasasayang yung malaking pera sa pagre-repair ho. Ano? So yan lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po. At least po dito, narinig naman natin yung paliwanag ni Super Mac. Ano po? So maraming salamat po sa inyo at yan lang po muna siguro ang ating reaction patungkol po sa bagay na yan. At kung inyo itong nagustuhan, pwede naman po nating i-share. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawakin ng Diyos, mabay tayong lahat. God bless. Bye-bye.